Matapos ang sayawan, mag-aapat ng ng madaling araw nang silang mag-asawa ay umuwi. Ating gabi para lamang ang asawa niya kasama na tatlong lalaki at na ang mga asawa rin ay nagpapakalunod sa kalagayan ay nakatulog na rin sa maliit na tanggapan. Binibal ng asawa ng balikat na ni Matilde ang habang ginagamit ng mga karaniwang tao, isang pangginaw pusyaw sa karangyaan ng pananamit ni Matilde at ninais niyang makatililis agad upang hindi siya maging kapansin-pansin sa ibang babae. Dumalo na nag-isipag suot ng mamahalin na nilang balabal. Pinaghintay ng konti si Matilde ng kanyang asawa sa kadahilan na baka ito ay isisipunin kapag ito ay lumabas at tatawag lang daw ang asawa ng sasakyan. Ngunit hindi niya pinansin ang asawa at may dudumali siyang bumaba ng hagdan. Hindi sila nakakita ng sasakyan sa lansangan at sila'y nagsimulang maghanap. Tinahak nila ang daan patungo sa patungo ng ilog. Giniginaw sila pareho at umaasang nakakita pa ng masasakyan. Sa wakas nakatagpo sila ng daungan na isa sa matandang dokara dahil sa ikinahiya ang katalitaan sa liwanag ng araw sapagkat ng dilim namang nakita sa mga lansangan ng Paris. Pagkatid sa kanila matandang dokar sa kanilang tinitirhan ay malungkot silang umakyat sa hagdan natapos na ang maligayang sandali ni Matilde. Hinubad ng babae sa harap ng salamin ang kaniyang balbal upang minsan pang malasin ang kaniyang kagandahan. Napasigaw si Matilde nang matuklasan niyang na mawawala ang kanyang kwintas na pinahiram sa kanya ni Madame Forrester. Naghanap silang mag-asawa sa lahat ng posibleng lugar, ngunit hindi nila natagpuan ito. Inisip nila na maaaring nawala ito sa dokar, ngunit hindi nila alam ang numero nito. Ang lalaki ay naghanap sa buong lugar na kanila pinuntahan, ngunit hindi rin siya nagkakahalaga ng 36,000 parang po upang makuha ang halagang ito. Nangutang sila at pumasok sa mga kasunduan na nagdulot sa kanila ng malaking pansinin sa utang. Nang matagpuan nila ang bagong kwintas, ipinasan nila ito kay Madame Forrester na nalaman na ang orihinal na kwintas ay isang pekeng hiyas na nagkakahalaga lamang ng 500 franco. Ang mag-asawa dahil sa kanilang pagsusumikap ng palitan ng kwintas ay naghirap ng labis at ito ay nagdulot sa kanila na magtinding pagdurusa at pagkakabaon sa utang. Si Matilde Luisel ay nagdusa sa matinding kahirapan dahil sa isang desisyon na napakabigat upang makabayad ng utang mula sa isang nawalang kwintas. Siya at ang kanyang asawa ay nagbago ng pamumuhay. Nagkaroon sila ng labis na paghihirap kabilang ang pag-aalaga ng kanilang bahay at pagtatrabaho sa kabila ng mabigat na kalagayan. Pagkaraan ng 10 taon ng pagsusumikap na sauli nila ang utang, ngunit nagbago na ang kanilang buhay at anyo sa isang pagkakataon. Nakasalubong ni Matilde si Madame Forrester Madame Forrester na hindi siya nakakilala, kaya't nalaman ni Matilde ang tila hindi napansin ng mga pagbabago sa kanyang buhay na nabigay ng diin sa kapalaran at sa kalagahan ng maliliit na bagay sa ating buhay. Muli sina Matilde Luisel at Madame Forrester. Pagkatapos na maraming taon, nagkaroon ng pagkakataon si Matilde na ipahayag ang kanyang pagsasalamat sa kanyang kaibigan sa kabila ng
na mahirap na dinanas niya. Ikinuwento ni Matilde na tinaksan niya ang mga utang na dulot na nagpakawala ng kwintas na nahiram niya sa kaibigan. Gumastos siya ng 10 taon upang makabayad at sa huli ay bumili siya ng kaparehong kwintas na diamante. Upang ipalit, naggulat si Madam Forrester nang malaman na ang ipinahiram niyang kwintas ay peke lamang. Isang imitasyon at ang tunay na halaga nito ay hindi higit sa 500 para franco. Maraming salamat sa pakikinig at yun lang po ang aming masasabi sa aming reporting. Thank you po. Thank you po. Folks, bye.